Magandang San Joseños, ngayong summer, sigurado kong hanap ninyo ang isang lugar na hindi lamang para magpalamig, kundi punong-puno din ng adventure at exciting experiences. Kaya naman, sa episode na to ng Concept, sasamahan ko kayo sa isang lugar kung saan perfect sa bawat pamilyang San Joseño at, syempre, sa mga certified thrill seekers din. Kaya naman, tara na! Kasama na po natin ngayon sa Joseños ang isa sa mga senior tour facilitators ng Kids Discovery Adventure Camp at Paradise Adventure Camp, Romel Calubayan. Hi Mel, magandang hapon. Hello, magandang hapon, magandang San Joseño, sir. And magandang San Joseño po sa ating lahat. Hello sa inyong lahat dito. Ayan. And thank you for welcoming us sa inyong facility, ang Kids Discovery Adventure Camp. Isa sa mga tatlong facilities na minamanage ng mga tour facilitators katulad ni Mel. Mel, dahil ikaw ang aming magiging official tour facilitator sa ating episode ngayon, sa aming pamamasyal dito sa Kids Discovery Adventure Camp, syempre nais natin ipakilala. Sino ba si Romel Calubayan sa mga San Joseños? Okay, so si Romel Calubayan is actually just an ordinary San Joseño, sir. Wala namang masyadong special sa akin. I'm living in Barangay Kaypian, and 26 years na akong naninirahan dito sa may San Jose. So, and like right now, I'm working dito sa may Kids Discovery Camp, one of the campsite ng aming kumpanya. Meron kaming Paradise Adventure Camp kasi, sir. And yung aming Play, Learn, Create, and Explore Camp. So, bali tatlo ang operational na mga campsite namin dito sa San Jose. Yeah. Sige, tatlo pala, no? Tatlo minamanage mo. Ngayon, dahil tatlo siya, gusto namin malaman, paano mo narating itong industry ng pagiging isang tour facilitator? Well, actually, hindi ko rin in-expect na magpo-fall ako dito sa ganitong klaseng workshop, no? Kasi call center agent talaga din ang background ko. And for ilang years, nag-serve ako sa iba't ibang kumpanya. Kaya lang, alam mo yung siguro dito ko nahanap yung pinakang sinasabi ng passion mo. So you really have to work with your passion. So kapag kasi gano'n, nakita mo kung nasaan yung talagang interest mo, siguro ayun, doon ka mas magbo-bloom ng gusto. So dito sa may Kids Discovery Camp, 16 years na nag-work ako sa may Kids Discovery Camp as a team building facilitator and at the same time tour guide. Kasi ang hinahandle namin, sir, is mga students talaga. So yun yung pinakang bread and butter namin sa mga campsite namin. So mula nursery, yung pinakabatang nag-aaral, hanggang sa may elementary, high school students, college students, senior high school, and even corporate people. So ang ginagawa namin dito, sir, is that nagbibigay kami ng mga team building activities and at the same time para kaming nagtuturo. So, ang setup niya is like para kaming, let's say, kunyari, nagbigay kami ng isang activity, pinauunawa namin sa kanila, what is the essence of the game? How is it related to your life as an individual or as a student? Yun yung pinakang goal ng aming company. Not just to give enjoyment, but at the same time, since educational tour yung aming kinikater, we making sure na kailangan may matutunan yung students. So, this is a new approach, Seth, ng mga educational tours. Speaking of educational tours, so yung mga field trips ganon, dito na siya ginadala ngayon. Exactly, yes, tama yun. Cool. And speaking of tour facilitation at saka ng mga team building activities, alam ko kasi nakikita ko sa socials mo before, para sa mga kaalaman po ng mga San Joseños sa nanonood natin, no. Mel has been my friend for years now. Matagal siguro mga 5, 6, 7 years na kaming magkakilala ni Mel. And nakikita ko na siya ay nagpa-facilitate talaga ng mga team building activities at isa talaga siya sa mga ninonominate kapag kami mga nag-i-inquire sa akin ng mga team building. Kailangan, ito si Mel kasi magaling siya pagaling sa team building. Paano mo
narating yan, paano ka naging isang tour facilitator? Paano pumasok sa buhay mo ang pagiging isang tour facilitator na trabaho? Okay, so start ako, sabi ko nga no, so nasa may ibang company ako as a call center agent ng Globe. No, pwede ko ba sabihin ang company? Basta that's a telecom company. Oo. Ayun, and I was waiting sa interview, final interview. I was about to transfer to another company that time. And nakasabay ko sa public utility vehicle yung isang friend ko. So, she told me na merong magbubukas na bagong resort dito sa may San Jose. And sabi ko, wow, so resort yun, na malaking resort daw yun na merong mga adventure activities. And since mahilig talaga kasi ako sa mga adventure activities, so sabi ko, sige, I'll give it a try. So, and then, ayun, dun siguro, God is really great na inilig niya ako sa isang work na kung saan mas dun ko matitil na yung pinakang yung work ko as a person. So, Anong year to, if I may ask? 2009. 2009, nakasabay mo siya sa sasakyan? Yes. Tapos, in-invite ka niya to be part of the facilitating team Mag-apply agad? lang actually, At mag-apply. Wala akong background ng pagpa-facilitate. Hindi ko alam kung ano yung magiging exact work ko dun sa may resort na to sa amin. So, and then, ayun, trainee naman nila kami, ayun. They help us kung paano mas ma-boost yung aming confidence bago kami isinabak dito sa mga estudyante. How about your training? Nag-training ka ba to become a facilitator? Yes, kasi meron kasi before na trainer ang aming camp. So, like right now, ako na yung nagtitrain talaga sa mga tao. Pero before, there was this person na siya yung pinaka-mentor namin. So, tinuturuan naman pala kayo. Tapos now, ang saya no, from 2009, nag-apply ka, tinuturuan ka. Now, you're the one mentoring other tour facilitators. So, inspiring, grow ka kasi dun sa work. And with that, having said that, talagang nakita natin na yung passion ay nandyan. Kasi hindi ka naman mag-grow kapag hindi mo gusto at mahal ang ginagawa mo. Totoo, Seth. And gusto ko lang i-add, no, just to inspire people also. Kasi kapag when we are working, normal sa trabaho namin, natapagod talaga kami kasi bilid kami sa araw, exposed kami with different kinds of people, na syempre itong iba't ibang tao na to, ay iba't iba din yung mga attitudes nila. So, kailangan maging pasensyosa ka talaga. So, even us, may natututunan dito sa mga hinahandle namin. So, ayun, isa yun sa mga, kumbaga, parang gusto ko sa may trabahong ito kasi you will have the chance to meet a lot of people. And by meeting these people, matututo ka eh. You will learn a lot. You will enhance your skills. May madidiscover ka about yourself. Eto pala, ganito. So the next time, I want to do this na. Anong biggest lesson na natutunan mo bilang isang tour facilitator? Okay, biggest lesson siguro is having patience talaga. Yeah, Patience is a virtue, sabi nga Patience nila. is a virtue. Kasi, like Parang said, iba't iba kasi yung yung pamilya, yung attitude ng isang tao. Hindi mo pwedeng hanapin yung attitude ng isa doon sa may new client mo. So you need to adjust kung paano mo makukuha yung kanyang loob. And since we are giving customer service, it is a must na dapat meron kang malawak yung Ano yung pinakamahirap naman na experience mo being a tour facilitator? Well, madaling araw pa lang, nasa may kalye na kami. Kasi kami rin yung Nagsusundo? Yes, sa mga students. From school, going here sa aming place, kami rin mismo. So, kailangan isa yung mahirap talaga. Medyo kailangan mong gumising ng maaga. And Tapos late pa kayo uwi. Yes, pag uwi mo, gabi na. Kasi syempre, isisend nyo pa sila going back sa kanilang mga schools. Are you still looking for tour facilitators dito sa inyong company? Like right now, wala pa namang plan. Pero kasi ang facilitators, open kami sa mga iba pa na kumbaga may mga talent when it comes to pagka-facilitate.
ng mga different activities. So open kami dyan. So we are looking forward as well na makadiscover pa ng iba pang mga San Joseños sa may mga talent. So kasi kapag mas marami kaming mga ganito, mas ano yun mas maganda yun sa company. Oo, tama. So, sa mga San Joseños na nanonood ngayon, if you're interested to become a facilitator kagaya ni Mel, maybe you can try your talent, your potential. Baka dito ma-discover. Kagaya ni Mel na from... What was your course before? BS Entrepreneurial Management. Nasa business. So that's a business course. Business ka, and then nag-BPO ka, call center, and then now you're a tour facilitator. Iba, di ba? Roller coaster. Iba talaga yung plan sa atin ni Lord, no? Kapag kung ano yung gusto mo at nararapat para sa'yo, yun talaga yung ibibigay. Kaya mga San Joseños, if you want to try to become a tour facilitator, maybe you can message Mel or the page of Kids Discovery Adventure Camp or Paradise Adventure Camp para po, malay nyo, nandito ang inyong career sa kanila, di ba? Our page. So doon lang, i-monitor lang nila yung page namin. Like very soon, magpo-post po kami doon ng aming hiring. So kasi medyo ayaw naman namin ng ang talagang peak season natin is like bare months pa. Bare months pa, So oo. mahirap naman yung medyo maghihintay sila ng matagal. So pero we are really planning to conduct a training very soon. So Abangan. watch out. Oo, abangan nyo yan, ha? Just in case na magkaroon sila ng opening. And if you wanna try, di ba? So, with that, Mel, we want to know more about this company, these facilities na meron kayo. Ano-ano yung tatlong binanggit mo kanina na companies? And ano na yung meron? Ano na yung mga highlights? Maybe specialties? Anong meron doon sa mga camps na yun? Bakit pupuntahan ng mga San Joseños? Okay. We are inviting all the San Joseños to see our place kasi ang ating Kids Discovery Camp, itong place natin where we are right now, hindi lang ito yung aming ino-offer. Meron kaming Paradise Adventure Camp which is the original camp. Ang ino-offer doon, ang highlights na activity is water survival. So there are like mga bridges yun na made of ropes na kapag nag-try sila noon at nalaglag sila, may naghihintay sa kanilang isang lagpas-taong swimming pool. Yeah, I remember that. Kasi nag-swimming ako, nag-try ako doon before. Meron siyang yung parang rope bridge sa taas na kailangan nakasuot ka ng life vest. Kasi pag nahulog ka, sobrang lalim ng pool. Parang more than 8 feet pa. Basta sobrang lalim niya. Parang pan-diving. Alam mo yung sobrang lalim. But with the facility, safe naman yung mga nagtutour natin, di ba? Yun naman kasi ang aming priority. Safety is our priority here, Seth. So we make it sure na in every camp, meron kaming camp nurse who will take good care kung if in case meron talagang mga unwanted situation. But of course, syempre, hindi namin wini-wish yun. So even the facilitators, tinitrain namin ng BLS, Basic Life Support. So even sila, ay meron silang knowledge on how to give yung proper medication na kailangan, first aid na kailangan. Just in case, Yes, na may mga unfortunate incidences na mangyayari. So that's for the Paradise, more on the water activities. How about the other one? What was the name of the other one again? The next camp natin is yung Play, Learn, Create, and Explore camp. Yung Play, Learn, Create, and Explore camp is actually ang naando naman wall climbing, Exciting. rappelling. Yeah, Maganda yun, May zipline din doon. May zipline din. Yeah, meron kami dong museum just like this. Pero yung museum kasi namin doon is medyo mas malaki. Ayun. And we have the inflatable playground as well. Kaya yun yung pangalan niya. Yes. And exciting yung wall climbing at saka yung rappelling kasi dito wala nun sa Wala. third camp. Iba-iba talaga yung bawat activity doon sa may mga camp namin. Hindi siya nagkakaroon ng repetitions. And here naman, ang ino-offer natin is yun nga, yung mamaya itatry mo yon. Yeah, sige, I will. Ano bang... Sky biking. Nice. Gusto ko yan. We also have the hanging bridge. Hanging bridge, okay. Then the zipline. Yung Zipline. zipline natin dito mas mahaba yung compared to sa may camp 2 namin. So that's 80 meters yung sukat niya. And yung sky biking natin is about like mga 50 meters yung layo niya. I'm thinking about the security of the people na nagtatry ng inyong mga facilities. Gaano kaganda yung mga equipments na ginagamit ninyo dito for your cable biking, your hanging bridge, and especially your zip line? Actually, Sepa, even yung mga plus size people, they can try the activity.
Kasi ang ginagamit ng aming mga technical crew na mga gear, okay, to try those activities ay meron siyang capacity na 32 kilonewton. So that's about 3,200 kilograms. So kahit yung mga plus size people, kayang-kaya. Yan. Yung mga small nating mga bata, ayun, they are also can try the activity. Kasi may program tayo na parent-child tandem activities. Parent-child tandem. So, pwede silang sabay. Magkasama nila. Nakakalong actually. So very safe talaga siya. Pareha silang naka-harness, naka-safety harness, and then nakakalong yung bata sa may mami niya. And yun actually is maganda rin yun para sa mga bata for them to learn how to be more like determined, mas magtiwala sa kanilang sarili, mawala ng takot. So, there's really a purpose sa mga bawat activity. Pinag-aralan talaga siya. It's not just for an enjoyment. Definitely may matututunan talaga once they try the activity. Excited na ako sa Noseñas na subukan ang kanilang mga facilities. Kaya naman, handa ka na ba, Mel, na itour kami dito sa... Handa na ako, sir. Ako ba talaga yung handa? Handa. Kaya, by the way, before we try the extreme activities, ang alam ko, meron din kayong pool area dito, no, sa Kids Discovery Adventure Camp. Meron kayong iba pang activities na ginagawa for your pool area? Yes, sir. Actually, yung program namin, yung nabanggit ko kanina, ilan lang yon sa mga activities. So, ang activities namin ay talagang full pack siya. So, may team building activities, may Okay. adventure activities. Aha. May swimming, merong tour sa mga museum. So, and merong lecture. So, iba-iba talaga. So, for like a whole day, madami kang magagawa. Hindi lang isang activity ang magagawa mo. So, sulit na sulit pala pag pumunta Sulit na dito. So, susulitin natin yan sa Noseñas ngayong araw na ito dahil nandito na tayo sa Kids Discovery Adventure Camp. Alam kong excited na kayong makita yung mga binabanggit naming facilities. Excited na rin akong matry. Kaya naman sa Noseñas, tara na, Arya na, try natin ang kanilang mga extreme and exciting activities na pwede nating subukan dito sa Kids Discovery Adventure Camp. Okay, so welcome here, Seth, sa ating activity area kung saan pwede ka na ba ipapatry namin sa'yo. Parang ang taas. Aming highlights ng aming activity yung skybiking. Skybiking tayo kaagad. O sige, Pwede rin parang naman, doon muna tayo sa dulo. pwede rin naman yung ating hanging bridge. Actually, it is Nakakatakot. waiting to you. And we also have that zipline. So, anong gusto mo? Ikaw I think mag-zipline muna tayo, no? So, try muna natin yung Okay. zipline para... Kasi mabilis lang yung zipline, eh. Ito, feeling ko na-nervous din ako pagdating sa gitna, eh. Yung zipline kasi isang hinga lang. Okay, sige. Sige, try natin. So, suot ka muna, Seth, ng ano? Anong tawag dito? Body harness. Body harness. Ayan. So, like what I've said, ito yung ginagamit namin for the safety ng mga participants who would like to try the adventure activities. That's about 3,200 kilograms. Kaya kahit na meron kang mga kaibigan ng mga medyo plus size natin, ano, mga kaibigan, kayang-kaya yon, Seth. Kahit plus size. Pero ikaw naman eh, slim ka naman eh. Slim lang tayo. Kayang-kaya mo yan. Gears. Ready na? Are you ready sa Noseñas? Well, game. Go. Oh, eto na po. Ay, umiikot! 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 Pasaway. Yes! So, final step, na-try mo na yung isa sa mga highlights ng aming activity, yung zipline. Yung How was zipline. it? How's your experience? Masarap mag-zipline talaga. Iba talaga feeling ng zipline kasi refreshing siya. Refreshing! Oh, di ba? I told Malamig you. kasi, oo, mabilis siya. And, sorry, I just wanna ask ulit, ilan nga ulit meters to? Gano'n siya kahaba? That is 80 meters. So, ganun kahaba yung ano natin, cable wire natin. Yeah, perfect na perfect, especially sa mga kids na gustong mag-try nitong mga activities na to. Yes. No? At actually, Seth, I just would like to add, yan ang kauna-unahang zipline dito sa may San Jose del Monte. Siya na lang din na nag-iisa, I think. Yeah, so like ngayon, kung gustong itry ng ating mga kapwa San Joseños, pwede siyang bumisita dito para matry nila yung ating So, try zipline. nyo We na. call it Try nyo. Slide for Life. Slide for life. Ayan. Try natin. Punta kayo dito. At kayon tayo ay umaakyat papunta dun sa next attraction na gagawin natin. Yung kanilang... Huwag mo na yung hanging bridge kasi nervous talaga. The hanging bridge muna tayo. Mag-hanging bridge muna tayo sa Noseñas. Handa ka na ba? Try natin. That's the question. Actually, hindi ako sure kung handa na pero wala akong choice kasi yung producer natin.
Tsaka yung director natin, ayun yung sa likod. Pero kaya tayong mo yan. Let's go. Try na natin. Let's go. Gano'ng kahaba yung lalakarin natin? Sir, that is 50 meters. 50 meters. Yes. Okay, 50 meters. So ito yung isa sa mga ano dito, yung pa-zigzag. So try na natin. The Game na po. zigzag bridge. Try natin. Oopsie. Good Actually, luck. pwede mo tapakan dito sa kabila. Kasi naman yung ano natin eh. Kinakabahan ako eh. Siyempre, bagal ko, di ba? Kasi kinakabahan nga ako. Hoy, wag mo ugain. Sino ba nag-uuga? Ay, wala nag-uuga. Nag-uugain. Yan. I feel the safety of the experience and the activity. Naramdaman ko safe naman tayo kasi meron mga... Ito lang talaga yung medyo kinakabahan ako yung nasa gitna kasi mas nakakatakot siya actually. Kaya naman, let's go. Sir. Let's go. Parang feeling ko madali lang to eh. Parang parang madali pero hindi eh. Kasi no, paano kung afraid ka sa taas, 'di ba? Guys, look at my like, comment, and share, guys. Nag-uwis buhay na yung host, oh. Oh, kailangan pala ganyan maglakad. Ganyan dapat. Safe naman pala siya kasi makapal kasi yung wire na ginagamit. Oops! Mali ako ng hakbang. Here we go. Almost there. We survived the hanging bridge. We survived. Yeah. Survived. Kung naghahanap ka ng next summer destination mo, ito na ang sign mo. Samahan niyo po kaming muli sa mas maipang kwento at adventures sa next episode ng Concept. Mula dito sa Kids Discovery Camp, ako si Sep Zamora, Public Information Office.